Kamusta mga paps? So sa video ito, ating pagbibigyan ng request ng isa sa ating mga followers. Ang sabi niya, paano ba daw ba magmaneho nitong manual transmission na motorcycle o yung motor na may clutch. So yun ang ating pag-uusapan ngayon mga paps, kung paano ba imaneho itong motor na ito na may clutch. So disclaimer lang mga paps, ako ay hindi ko sinasabing ako ay magaling sa larangan na ito, pero ang aking tuturo sa inyo ay base sa aking experience sa pagmumotor. Actually naka-apat na motor na rin ako, at lahat ng apat na motor na yon lahat ay manual. So una kong motor is yung Sniper 150 Fi na first version, as yung pangalawa yung Raider Fi naman na 150, at yung pangatlo ay ito yung Gixxer natin na 150 rin. Tapos yung pang-apat natin is yung Ninja 400. So lahat po yun ay puro manual, hindi ako gumagamit ng automatic na motor, pero marunong ako gumamit ng mga paps ng automatic. So bago natin simulan mga paps, mag-subscribe ka na muna para maganda ang usapan natin. So simulan na natin mga paps. Once na nagmaneho tayo ng motor, ay una muna natin gagawin ay alamin muna natin kung saan yung mga function dito sa motor, kung ano yung mga purpose ng mga yan, ng mga nandyan, ng mga accessories niya. Unahin muna natin mga paps yun dito sa bandang kaliwa. Ito yung clutch, yung nahihirapan yung iba gamitin to, yan ay nasa kaliwa. Tapos yung ganyan naman niya sa kanan, yung front brake. Ito siya, front brake yan mga paps. Tapos yung dito paps sa baba sa kanan, ito yung preno para dito sa likod sa gulong, rear brake yan mga paps. Dito naman nakalagay yung paa nyo. Tapos dito pala paps, ito yung ating headlight. Pag nilagay mo yan dyan, iila yung headlight natin. Pag sa gitna naman, yung D-light natin. Tapos pag nilagay mo rito sa tuldok na yan, dito nakatapat, mamamatay yung ilaw nya. Tapos dito naman yung signal light, left and right. Tapos dito high and low. Tapos dito sa Gixxer natin meron na tong flashing. Ito. Yan. Tapos dito mga paps, ito yung kanyang shifting, yung gear nya pag lilipat kayo ng gear. So ito siya. Yan. Yan. So, ito naman yung kanyang pang center stand. Ito yung side stand. So yan lang mga paps. So ang una kong ituturo mga paps sa inyo is yung pagpapalit-palit ng gear. Mag-shift muna tayo na naka center stand yung motor. O papakita ko sa inyo paps kung paano. So mga paps, ang una natin gagawin ay i-center stand muna natin itong motor. Okay. Lagay natin sa neutral. I-center stand muna natin. Ang tinuturo ko sa inyo mga paps ay yung step by step. So ang una nyo gagawin mga paps, bago nyo to patakbuhin sa kalsada, kailangan pag-aralan nyo muna magpalit ng gear o pag-shift simula primera hanggang quinta o sixta pa yan. Dito nyo muna siyang pagpraktisan na naka-center stand. Make sure na nakaangat yung gulong dito sa likod para hindi siya tumakbo. Ganyan. So once na ganyan mga paps, try nyo munang wag mo munang paandarin. Magpalit-palit muna kayo ng gear from primera, tapos segunda, tercera. Ganun. Ngayon mga paps, pagka nagawa mo na yon, try naman natin siya paandarin.
ng naka center stand. Make sure yung gulong dito sa likuran ay nakaangat para hindi siya umabante. Ang purpose nito mga paps, yung pagpapalit-palit natin ng gear habang naka center stand siya, para mas na pinatakbo mo na siya doon ay alam mo na kung paano yung tamang timing sa pagpapalit ng gear, para hindi ka na mabigla na habang tumatakbo ka sasabihin mo paano ba to, paano tumatakbo ka na. So start natin mga paps. So ganyan mga paps, make sure yung gulong ito sa likod ay hindi sasayad. So kailangan nasa 6,000 RPM lang bawat gear ang gagawin natin. Hindi kaya kung hindi naman eksaktong 6,000. Kumbaga ang importante dito is magawa mo ng tama yung pagpapalit ng gear sa pagpiga dito sa clutch. So mas nagpapalit tayo ng gear, kailangan pigain natin ng todo yung clutch dito sa kaliwa. Tapos tapakan mo itong cambio sa baba sa kaliwa. Tulad yan. Tapos igas mo paps. Ganyan. Napansin nyo, maandar yung gulong sa likod. So habang umaandar siya ng ganyan, binitawan ko yung clutch. Pero hindi tayo maaari sa posisyon natin hindi tumatakbo yung motor. So ang purpose yan mga paps is makuha mo yung timing at yung tamang pagpiga doon sa clutch at sa tapak doon sa cambio. So ulitin natin, kailangan pagka piniga mo tong clutch, pagka binitawan mo tong clutch ng dahan-dahan, tsaka ka naman pipiga dito sa gas. Kailangan mga paps balance. So once na binitawan mo yung clutch ng dahan-dahan, pipigay mo rin yung gas. Sabay yun. Once na binitawan mo yung gas, yung clutch, yung gas naman ang pipigay mo ang dahan-dahan. Kailangan balance para hindi mamamatay yung makina. At the same time, yung makina hindi siya iiyak, yung nahihirapan siya. Kasi masisira yung makina natin, lalo na yung clutch lining. Kaya dapat balance. So simulan ulit natin mga paps. Piga dito sa clutch, tapos tapak doon sa cambio down. Ganyan. Tapos bitaw sa clutch, piga dito sa gas hanggang 6,000 RPM or 5,000 pwede na. Tapos once na mabot ka na ng 5 to 6, pigain mo tong clutch todo, tapos up, tataas mo yung cambio, sundutin mo ganyan, tapos gasan mo ulit. So ganun ulit sa trasera, piga sa clutch, cambio. Yan mga paps. So kukuha tayo ng ibang anggulo mga paps. Lilipat natin yung camera natin. So dito mga paps sa Gixxer, ang gear nito ay hanggang 5 hanggang 5. Mas na binaba mo to ganyan down, yan ay primera. Tapos pag inangat mo, yan ay segunda. Tapos sa pagitan ng 1 tsaka 2, nandun yung neutral. So once na galing kang primera, ganyan, primera yan, gusto mo mag neutral, ilagay mo sa neutral kunting sundot lang, ganyan. Kasi yung neutral nasa pagitan siya ng primera tsaka segunda. Kaya once na gusto mo mag neutral, iangat mo lang, sundutin mo lang ng kalahati para mag-neutral siya. Yan, primera yan. Susundutin mo siya ng pakyat. Kalahati lang, kalahati. Yan, kalahati. Neutral na yan. Tapos pagka galing kang primera, tapos sinagad mo, ganyan, segunda yan. Tapos pagka inangat mo ulit, todo, tercera, kwarta, quinta. Tapos kung mayroon pang 6 tayo sa inyo, yan pwede. Ito kasing Gixxer hanggang quinta lang, hanggang 5th gear lang. So once na binaba mo siya,
Ganun lang. Pigain mo yung clutch habang nagpapalit ka ng gear. Kasi once na hindi mo piniga itong clutch, tapos nagcambio ka, matigas. Tapos once na pinuwersa mo yan, masisira yung pyesa ng motor natin dyan. Once na pinuwersa mo, kailangan pigain mo yung clutch every time na nagpapalit ka ng gear. Primera, pag konting sundot, neutral yan. Sagad, segunda, tercera, kwarta, tapos quinta. Tapos pag downshift, piga lang lagi mga paps sa clutch pag nagpapalit ng gear. Yan. Primera, tapos neutral. Yan. So ngayon mga paps, kung nagamay mo na habang naka center stand, magpalit-palit ng gear simula primera hanggang quinta, ngayon ang gagawin naman natin ay papatakbuhin naman natin to. Alisin natin sa pagka center stand. Ganyan. Pagka pinatakbo natin itong mga paps, make sure mga paps na yung dalawang paa nyo na ito ay hindi nyo gagawing preno na nakababa ng ganyan. Tapos ganun din. So huwag nyong anuhin yung paps gagawin, kasi mas mahihirapan kayo magbalanse ng motor once na nakababa yung dalawang paa nyo. So once na tumatakbo na yung motor, dapat itaas nyo na tong paa nyo, nakapatong na yun dito sa tapakan. Ganon din dito sa kabila. So ngayon mga paps, ay patakbuhin na natin yung motor. Una nyong gagawin, siyempre samampa kayo sa motor. Tapos itong side stand, make sure na inangat nyo to, kasi baka mamaya tumatakbo kayo naka-side stand pala. Delikado yun, pwede kayo sumemp lang. So next is ilagay itong susi, i-on natin, tapos hintayin yung umano yan, maging okay yan. Kung yung sa inyo is mayroong kamay, hintayin yung bumaba. Ngayon pag ganyan na siya mga paps, check nyo kung nakakambyo, ilagay nyo muna sa neutral, or kaya pigain nyo na lang tong clutch for safety. So ang purpose nyan, once na pinigain natin yung clutch, kasi baka mamaya nakakambyo pala, no? Tapos in-start mo, ang mangyayari nun is pwede kang kumadyot. Kakadyot yung motor, magugurat ka, so pwede kang matumba, lalo na at nagpa-practice ka pa lang. So suggest ko rin sa inyo mga paps, once na bago tayo magpatakbo ng motor, ay magsuot kayo ng pants tsaka jacket, o mas maganda naka-gear kayo, kasi pag once na nagpa-practice kayo is mas prone kayo sa aksidente, kasi nagpa-practice pa lang kayo At ugaliin magsuot na rin ng helmet para siguradong safe po tayo mga paps. So simulan na natin mga paps. Once na pinatakbo natin ito, ay suggest na mag-stay lang muna tayo sa isang gear sa primera. Una, pigain natin itong clutch, ito, sa kaliwa, todo. Tapos itong cambio nasa ating kaliwang paa, tatapakan mo yan ng pababa. Ang mga motor mga paps, mga underbone, ay 1 down, 4 up, or 5 up. Depende sa klase ng motor. Kung yung inyong motor ay sniper, actually mga motor ngayon hanggang 6 na hanggang 6 na Kaya 1 down tapos 5 up. Tapos yung neutral sa pagitan ng 1 tsaka ng 2, yung tinuro ko kanina. So patakbuhin na natin, piga sa clutch, full, tapak sa cambio, pababa down sa cambio. So nakita natin naka primera na dito. Basta pinatakbo natin to mga paps, kailangan once na binitawan mo unti-unti itong clutch, siya naman piga mo dito sa gas. So once na ginas mo ito, huwag mong bibitawan ng ganyan yung clutch, huwag mo bibitawan ng ganyan, i-hold mo lang siya. Hold mo lang siya at dahan-dahan mo siyang bibitawan ng ganyan. So try natin. Primera, dahan-dahan bitaw sa clutch, ganyan, konti lang muna. Tapos dito sa gas, pigain mo ng dahan-dahan, ganyan
Wag mong anuhin ha, wag mong anuhin yung clutch, wag mo bibitawan kasi mamamatay yung makina. Yan. As yung paa natin, nakita nyo, ganyan. Kailangan, nakalagay na itong isang paa mo dito, nakapatong na, tapos itong isang paa mo na lang, yung nasa semento o sa kalsada. Kumbaga, naka-ready ka na, So, pag tumakbo tayo, ganyan, mas naramdaman mo tumatakbo ka na, iangat mo na yung paa mong isa. Kailangan yung dalawang paa mo ay nandito, nakapatong. Hindi pwedeng nakababa kasi mas mahirap i-balance yung motor once na nakababa yung dalawang paa mo. Kailangan malakas yung loob mo pag nagpa-practice ka. Ganyan. Once na umabot ka ng 10 pataas, pwede mo nang bitawan yung clutch. Ganyan. Tapos i-maintain mo lang muna yung takbo mo. Mag-stay ka lang muna sa isang gear. Ganyan. Ulit-ulitin mo lang, pabalik-balik. Tapos bago ka lumiko, tingnan mo muna baka may sasakyan. Mas maganda mag-practice kayo sa ganito, sementeryo, walang tao, sa mga private na sementeryo. Ngayon mga paps, stay lang kayo sa isang gear. Primera lang muna. Ang purpose niyan, para magamay mo tong gas, yung tamang piga sa gas. Ganyan. Para makuha mo yung tamang piga sa gas, kung gaano siya kabilis lang. Yan, stay ka lang muna sa isang gear. Ngayon, once na nagawa mo na yan, pakit ulit na kailang balikan na, pwede ka na magdagdag ng gear. Pwede mo na rin bilisan, ganyan. So, balik tayo. Magdagdag naman tayo ng gear. So, parang primera, ganun ulit mga paps. Pigain mo tong clutch, di ba? Tapos, dahan-dahan ang bitaw sa clutch, konti lang, konti. Tapos, pigain mo tong gas. Mga paps, once na umiyak yung makina, once na narinig yung parang nahihirapan yung makina, diba, naka-primera kayo. Tapos, binitawan mo tong clutch ng konti, pinagaan mo ito. Sobra ka sa gas, pagka naramdaman mong parang umiiyak yung makina, sobra sa gas, tapos kulang sa piga, kulang sa bitaw sa clutch. So, ang gagawin mo, bitawan mo ng konti yung clutch para hindi mahirapan yung makina. So, ganoon lang mga paps. So, simulan ulit natin. Bitawan natin tong clutch ng konti, tapos piga dito. Mararamdaman mo naman yan, huwag mong bibitawan yung clutch hanggat hindi ka maabot sa 10. Pag 10 na, yan, 10 na mahigit, pwede mo na bitawan tong clutch. Ayun, binitawan ko. Tapos pag nasanay ka na, magpahit ka ng gear pataas, bitawan mo to, piga ka sa clutch. Tapos sundutan mo ng primera. Kasi ganoon din, dahan-dahan lang yung bitaw sa clutch. Dahan-dahan lang yung bitaw mo sa clutch. Tapos dahan-dahan lang din muna yung piga mo sa gas. Wag mo, halimbawa, wag kang primera, tapos nagpalit ka ng gear. Ang ginawa mo, binitawan mo ng todo yung clutch. So, ang mangyayari nun, mag-ano ka, kakadyot ka, mga paps. Hindi smooth yung takbo mo, kakadyot. Kaya dapat, kung gusto mong smooth yung takbo mo, dahan-dahanan mong bitawan yung clutch. Yan, dahan-dahanan. Ngayon, tuturo ko naman sa inyo paano huminto. Pag hihinto naman tayo mga paps, galing kang segunda, hihinto tayo. Ngayon, ibababa mo yung gear sa 1, piga sa clutch, full, tapak dito sa cambio, tapos dahan-dahan naman bitawan yung clutch. Kalahati lang, tapos tapak ka, apply ka ng preno sa likod, unti-unti. Yan, tapos nakapull na tayo ng hinto. Ganun mga paps. So, yung ginawa natin na pagpalit ng gear from segunda to primera, tapos dinandahanan natin bitawan yung clutch. Ang tawag ng paps is engine brake. Pinakagat muna natin yung engine brake para smooth yung ating paghinto. At the same time, yung ating brake pad sa likuran ay matagal siyang mapudpud kasi hindi
hindi niya nasasalo lahat ng mga puwersa once na pinapahinto mo yung motor. Kasi yung engine brake muna, yung makina muna ang gumagawa nun bago yung pinakapreno natin sa likod. Kasi once na ginawa mo, Paps, is nag full clutch ka, piniga mo ng clutch, yung clutch ng todo, tapos nag-apply ka ng preno, delikado yun. Ano ba, ganito, gali kang ganyan, tapos piniga mo tong clutch todo, tapos nagpreno kang ganyan, tapos ang takbo mo ay mabilis, delikado yun mga Paps. Huwag nyo yung gagawin. So ngayon, habang nagpa-practice kayo, ay sinasabi ko na ito sa inyo para masanay na kayo sa tamang pagpapahinto doon sa motor. Kasi once na nakasanayan nyo, kasi yung iba kasi nakikita ko, ginagawa nila pag humihinto sila, pinipiga nila ng todo to, tapos at saka sila magpipreno. So anong nangyayari, mabilis na uubos yung brake pad. At the same time, delikado yon once na yung kalsada ay basa. So huwag nyo gagawin yon. Try nyo pagbasa, kaya mabilis yung takbo nyo, ipapull nyo to ng clutch, tapos tatapakan nyo yung preno sa likod, kaya dito sa harap ng sabay, delikado yun, pwede kayo madulas. Na ano na yan, tested ko na yan dati nung ako ay baguhan pa lang sa pagmumotor. Kaya ngayon sinasabi ko na sa inyo para hindi yan mangyari sa inyo mga Paps. So simulan ulit natin mga Paps. Ayan, naka-neutral ulit, piga ulit dito sa clutch, pull, tapak sa primera, baba, down, ganyan. Tapos ipes natin yung kamay natin dito sa gas. Dahan-dahanan mong bitawan, ibuka mo yung clutch, yan, dahan-dahan mong bitawan, tapos igas mo siya, ganyan. Itaas mo yung dalawang paa mo, ipatong mo na sa tapakan, wag mong gawing preno yung paa mo para hindi ka mahirapan magbalanse ng motor, ganyan. Sa ngayon, binitawan ko na yung clutch kasi tumatakbo na tayo ng higit pa. Ganyan. Ngayon, pag hihinto ka, apply ka ng half clutch. At half clutch yan. Pag hihinto ka lang todo, full clutch ka na. Ngayon, pag liliko tayo, tingin sa lilikuan natin, kung may sasakyan. Ayan. Sige ulit mga Paps. Pag nakabisado mo na yan, magdagdag ka ng gear. Hanggang 5, hanggang 6 pa yan. Yan. Dagdag ka lang ng dagdag. Kung sasanay ka na sa mga gear. Alam, unti-unti lang, step by step. Ihinto ulit tayo, bibilisan natin ha. Hinto. Ayan, binitawan ko yung clutch, dandahan. Hindi ako nag-apply na preno sa likod. Ngayon, apply ako na preno sa likod, pipigayin ko ng todo yung clutch. Ayan, kasi pahinto na yan. Ayan mga Paps. So yun ang sinasabi ko sa inyo, once na mabilis yung takbo mo, tapos nag full clutch ka, delikado. Ngayon ang gagawin mo, pag mabilis yung takbo mo, magda-downshift ka, tapos dandahanan mong bitawan yung clutch. Dandahan mong bibitawan para yung paghinto mo smooth. Hindi ka hindi ka parang kakadyot na ganon. Mas na binitawan mo yung clutch bigla o bigla ka nagpreno, kakadyot. Kaya ang gawin mo, dandahan mong bitawan yung clutch hanggang half clutch. Tapos pag ihinto ka na, i-pull mo na, pigain yung clutch. Tapos apply ka ng preno. O pwede rin naman habang nag-i-engine brake, habang binibitawan mo ng dahan-dahan itong clutch, ay sumusundot ka na ng preno sa likod. Pitik-pitik yung pagpipreno mo, dahan-dahan. Huwag mong biglang tapak ng malakas kasi yan, once na mabilis ang takbo mo, pwede kang matumba, lalo pag sinabayan mo ng preno dito. So unang tapak mo sa preno, pitik lang muna. Pangalawa, pwede mong i-pull. So papakita ko sa inyo kung paano. Ito nga, primera, diba? Takbuhin ulit natin. Palit ang gear, segunda, bilisan natin. Hinto.
Bitaw sa gas. Binitawan ko yung clutch. Ayan, pitik mo yung ganito, engine brake, pitik-pitik sa clutch. Tapos downshift. Ayan, dahan-dahan ko binibitawan yung clutch. Tapos tapak sa preno sa likod, tapos full clutch. Para hindi mamatay yung makina. So, signal light tayo. Tingin sa likuran. May sasakyan, kung wala, pwede tayo lumiko. So, ganyan lang mga paps, madali lang. Ngayon, papunta tayo sa kalsada. Lalabas na tayo ng sementeryo. Punta tayo sa kalsada, sa maraming hams. May mga hams dito. Tsaka nga pala mga paps, mas na lumiliko kayo, hindi lang malumbila yung ililiko nyo ng ganyan ha. Kailangan samahan nyo rin ng katawan. Pero sa ngayon, focus muna tayo sa pagpapatakbo ng motor, ano. Ayan, pag baguhan pa lang kayo, stay nyo lang yung takbo nyo dyan sa 20. 10 to 20. Kasi baka mabulaga kayo, mayroong kayong masagasaan, mabangga, di ba? At least mabagal rin takbo nyo, makakapag-preno agad kayo. Pinapaalala ko sa inyo mga paps, yung inyong dalawang paa ipatong nyo dito sa motor, huwag nyong gawing preno. Tayo po ay nasa loob ng sementeryo mga paps ha. Dito tayo nagturo sa inyo ng pagmumotor. Kasi pag sa barangay maraming tao, maraming bata. So labas kayo ng barangay pagka nagawa nyo na to, natapatakbo nyo na ng maayos. So pag yun yung intersection mga paps, palabas na tayo. Ilagay nyo sa primera. Tapos signal light ka kung saan kakaliwa kanan. Kakanan tayo, kaya sa kanan tayo signal light. Tapos lumingin ka muna sa kaliwa mo. Laging ang unang lingon ay kaliwa mga paps, bago kanan. Ngayon mga paps, stay nyo lang yung speed ninyo sa 20, 15 to 20. Tapos bitawan nyo yung clutch. Ang minamaster mo rito is yung gas, yung tamang pagpiga sa gas, para makuha mo yung tamang piga. Kaliwa tayo dyan mga paps. So 10 seconds mga paps bago ka lumiko, mag signal light ka na kung saan ka man liliko. Aware yung sa likod mo kung saan ka pupunta. Pag ganyan na paps, mag primera ka, mag downshift ka, tapos alalay ka dito sa clutch ka, half clutch ka lang, half clutch. Pag ganun paliko na mabagal, mag downshift ka, tapos half clutch para hindi mamatay yung makina. Tapos pag after nun, pag tinay takbo mo pataas, bitawan mo na yung clutch. Katulad niya, mayroon na naman doong hams. Downshift tayo, primera, dahan-dahan ng bitaw sa clutch hanggang sa mag-engine brake siya, nag-engine brake siya. Hindi ako nag-apply ng preno niyan ha. Ayan. Tapos tapak ka ng preno para hindi matagtag. Ayan. Naka-primera pa rin tayo. Tapos dahan-dahan bitaw sa clutch. Kasi nampasa tayo ng 10. Dagdag ng gear, segunda, piga sa clutch, cambio, dandahan bitaw sa clutch. Yan, para smooth yung takbo natin. Pag mong bibitawan ng biglaan yung iyong clutch pag ikaw ay magkakambyo, kasi ano ka, tawag dyan, parang tamang tawag dyan kanina sabi ko. Ayan. Ayan, istimula yung takbo mo sa 10 to 20. Pag nandito ka na sa barangay road, hanggang sama-sanay ka sa ganyang speed, pwede ka na rin magdagdag dyan ng gear, tercera. So, dahan-dahan bitaw sa clutch. Ganun lang.
Tapos padagdag ka na padagdag. Mas maganda kung mas mataas na yung naabot ng ano mo, pagpapalit mo ng gear, tapos may madaanan kang hams. Kaya isipin mo may hams, mag downshift ka, pababa ng pababa. Hanggang sa huminto. Mapapahinto mo yung motor. So, para masanay ka sa pagpapalit-palit ng gear. Ganyan mga paps. So, tandahan lang. Basta pag nagmi-minor ka at maramdaman mo parang mamamatay yung makina, umiga ka sa clutch, no? Kalahati, half clutch. As pag nag full stop ka, pigain mo ng todo yung clutch. Para hindi mamatay yung makina. Yan, pag iliko ka, signal light, tapos, yan, nag-half clutch ako. Para hindi mamatay yung makina kasi sobrang bagal nung ating pagliko. Kasi pwede mamatay yung makina. Ayan, huminto si ate, nag-downshift tayo. Kailangan mabilis ka mag-palit ng gear. Ayan, mga paps, nakasigunda tayo, tapos may humps doon, oh, di ba? Downshift, primera, dahan-dahan kong bitawan yung clutch, patapak ako sa preno sa likod. Ayan, diba? Smooth. Kailangan alalay tayo sa clutch. Pag mong bibitawan siya ng mabilis o biglaan para hindi ka magaganon, no? Matawag dyan kadyot, yun, para hindi ko madyot. Tapos pag nakita kayong mga ganun, mga pedestrian, magbinor kayo mga paps, kataran tumatawid. Tapos para ko lang sa inyo, once yung nasa unahan ninyo ay huminto o nagminor, pag minor din kayo. Ay yung paps, humps, dahan-dahan lang. Segunda, may humps, bawas, primera, and engine brake siya, binitawan ko, piga sa clutch, tapak sa preno sa likod. Ayan. Di ba? Yung brake pad mo sa likod, paps, ay hindi napipwersa, ayan, oh. Kasi bago ka nag-apply ng preno sa likod ay nag-engine brake na yung motor sa pamamagitan ng dahan na pagbitaw doon sa clutch. Ayan, ulitin natin ako paano. Piga sa clutch, bitaw dahan-dahan, tapos apply na preno sa likod, piga sa clutch, gas. Ayan, ganun lang kadali. Huwag kayo maniwala sa sinasabi ng iba na nakakasira ng makina yung engine brake. Hindi po yun totoo, mga paps. Hindi nakakasira ng makina ang engine brake. Una yan, kung hindi nyo natatanong, ako ay graduate ng small engine mechanic. Kaya hindi po totoo na nakakasira ng makina yan pag-engine brake. Dahil yan ay ginawa yan para sa safety, at talagang lahat ng sasakyan ay may engine brake, kahit automatic may engine brake din, eh. Mas na binitawan mo yung clutch, tapos binitawan mo tong gas, ayun, automatic nag-engine brake yan, humihinto yan, pwede mong pitikan ng gas yan sa likod, ay ng preno sa likod. Ngayon pag pahinto na, tsaka mo anuhin tong clutch, pigain ng todo. Di ba? Ganyan lang. Stipot ka lang sa speed mo na around 15 to 20. Ganyan lang mga paps. Ngayon mga paps, kung mayroon pa kayo ibang gusto matutunan sa pagmamaneho nitong manual, mag-comment lang kayo kung anong gusto ninyong unahin. Kasi tuturo ko rin sa inyo paano magmaneho sa downhill, uphill, at kung paano yung tamang pagliko sa susunod nating video. So ikakat na natin mga paps ang video na ito. So abangan nyo na lang yung next video natin sa tutorial sa pagmamaneho ng manual na motor.